Diyan tayo, andyan sila Gabriel Blas-Delorde, nandyan si Rene Barrientos, Ben Villaflor, saka yung ating, sabi nila, pambansang kamao, lumahan din yan, si Manny Pacquiao. So, anong feeling mo na, yan yung mga nakaraang mga super featherweight champions na ngayon ang tinatahak mo na yun ang kumbaga aspiration mo. Nakaka-inspire ba yun? Yeah, sila. Si Flash Lorde, Rene Barrientos, at saka yun nga, si Pacman, si Manny Pacquiao. Yes po, I'm blessed kasi isa ako na pabilang sa mga ganun. So, kasi pinagkaloob na nakalaban ako ng world title. So, hindi lahat ng mga professional boxers or mga aspirant boxers na makapunta dyan, makalaban sa world title. So, mapalad ako dahil nandyan na ako at napabilang na ako ngayon. So, ano na lang yung kukunin na lang talaga yung belt na yan para hindi ka na lang napabilang, kundi nandun ka na talaga. Nandun ka na sa linyata nila na may super featherweight champion na bago. Kasi sa pagkaalala ko, si Flash Lorde, super featherweight Senator Manny Pacquiao, si Johnny Rintos, at saka mga apat pa na mga professional na super featherweight way back long time ago. So ngayon, pagsumikapan at pagbutihan at kukunin, mayroon pa na bago. Coach, siyempre pagdating niyo sa Las Vegas, medyo tapering na yun eh. Kailan nga ang schedule ng pag-alis ulit? Plan na na sir is April 13. April 13. Pero itong baka April 16 na rin sa makalis sir. Okay na ba yun? Yung 3 weeks na yes, sir. na settling down, tapering, kaya na mag-acclimatize ni Charlie ng 3 weeks. 3 weeks. Tapos isa pa, sabi mo nga ito pareho silang may suntok, medyo matindi rin sumuntok tong Navarrete. Ano pa nakikita mo na pwedeng gamitin ni without telegraphing our punches or telegraphing yung overall strategy na pwede natin magamit against Navarrete? Kasi yun nga, naging siya quote-unquote, Pinoy killer, 4 na tinalo niya. So, ano pa yung mga nakikita nating advantage? Una sir, nakita ko dito yung skills talaga ni Charlie. Matagal na rin, bago lang si Charlie sa pro yung niya sa boxers, matagal na rin sa team. So yung skills, katali ni Charlie mas advantage sir eh. Mas advantage. Tapos yung speed ni Charlie sir, una yung speed ni Charlie, makita natin sir, pati yung footwork na sir maganda. So kung makikita nyo sir sa mga laban ni Charlie, hindi ko nga nakita si Charlie na may pasa sir, sa laban sir. Hindi ko nakita. So mahirap. Mahirap sir. So siguro si Navarrete, pag naglaban sila ni Charlie, mahihirapan talaga sir kasi magalaw po si Charlie. Tapos skills pa sa boxing. So ang advantage time dito, una, sabi ko, yung skills niya, yung speed, and footwork sir. Coach, anong year ka nag-national team? Saka, anong best finish mo sa 2000, hindi ako nag-medal sir eh. 2005 saka hanggang 2012 sir. Anong division ka sa? Light welterweight sir. Nakapaglaro din ako ng sir, SEA Games, 2 Asian Games, saka World Championship and Olympic qualifying. Just in case Sir Navalta wasn't able to pick up a drop, one of the edges of Charlie is because he's slippery as an eel and his speed. So those will be 2 of his advantages. So we give way to the next question. Good morning, Lito Red po sa Avante. Kay Charlie. Charlie, hinog na hinog ka na for this championship, no? Mature to pro, SEA Games, Asian Games, Olympics, and paano mo tinutulungan si Coach sa paghahanda nyo para masiguro nyo yung gusto ni Gob na win at all cost? Yun po, by communication, lagi po kaming
nag-uusap ni Coach, transparent kami sa bawat training, everyday sa training namin, nag-uusap po kami na ito yung gagawin natin. Lagi niya pong pinapaalala, lagi niya sinasabi na nire-remind niya na ako lagi sa mga dapat namin gawin, lalo na sa yung kalaban namin na si Manuel Labariti. So, 24 hours yan, kung pwede po nga 24/7 eh. Pati sa panaginip eh, naginip din ako nagre-remind si Coach. So, pati doon dumadalaw. So, ganon yung ano po sir, ganon po yung ano namin, samahan ni Coach. At ako naman kasi kung ano yung sabihin ni Coach, sinusunod ko po yun eh. Yun lang po yung wala po akong reklamo doon at alam naman ni Coach yun. Kasi yun na po yung way na para mag-excel din ako, para gumaling din ako. Kaya tatlong bagay lang po yung nakikita ko po yun sir. Tatlong is. Hindi po is. Sunod. Yun lang po yung ginagawa ko doon sa training namin ni Coach. Sir, Sige, sir. oo, malinis ka lumaro, no? Pero paano kung naging madumi laban, napaghandaan niyo din ba yun? Ano sir? Excuse me sir? Napakalinis mo maglaro dahil skilled ka. Pero paano kung maging madumi yung laban yun ni Navarrete? Napapaghandaan niyo din ba yun? Opo, ina-anticipate ko na po na pwedeng ganon, but ako naman siguro sa mga na-experience ko, kaya po nating tumbasan din kung ganon. But in the nice way. So, boxing po kasi sport, but kailangan talaga na mayroon talagang mga ganyang taktika. So, ready naman po kami na ni Coach. Maliban dun sa gusto mo na ano pa yung additional inspiration and motivation na magdadala sa'yo para mapanalunan yung match mo kay Navarrete? Siyempre, ako naman, yung faith ko kasi blessing na to. Sabi nga sa akin, pressure ako. Sabi ko, hindi po yung pressure para sa akin kasi pinagpipray ko nga po yun. Saka kasama si Gob, pinagpipray din namin yan noon pa. Noong pumunta kami kay Gob. So, nagpipray na kami for this fight. And matagal na nga lang binigay, pinaghintay kami, but process naman lahat. So, siyempre, until prayer, ang mahal mo sa ang mga family mo, lahat ng kamag-anakan mo sa mansulok ng mundo, pati kay Coach, kay Gob na rin, lahat ng pamilya niya nandito, sumusuporta din sa amin. Siyempre, hindi, sa akin po, as a fighter, as a boxer, hindi ko po yun, ayaw ko pong may pahiya para lang doon. Lalo na sa mga bashers, salamat kasi yun po yung isa nagbibigay ng motivation mo para manalo sa bawat laban na ibibigay sa amin. Okay, question lang po. Ano po yung inyong vision maybe for Charlie or maybe doon pa sa ibang upcoming boxers natin na gustong lumaban sa championship but parang walang way po para umangat dito sa ating bansa. Ano po yung inyong mga vision with our boxers? Walang kailangan manalo. Kasi mahirap itong narating ni Charlie. Dahil ang kalaban sa US, puro bata ni Babaro. Nahalata ako, pinuto yung protektahan nila eh. Kaya palagi pinapalitan yung kalaban. So, nung nanalo, pinalitan nila ng nakangkad na naman. Mabuti, tinumba niya. So, matagal na walang laban na naman. Yung diri-diri nila, gusto nila talaga masira si Charlie. So, kinausap ko si Babaro. Kung gusto niya tanongin si Charlie ako, laban mo na rin ang Navarrete ako. Yeah, I think so. Sabi niya, pumayag na. Akala nila, totoo yung sinabi ko. Tatalunin nila si Charlie. Yun talaga ang mission namin, makalaban. So, yun. Dahil kinakabahan ako, dahil hindi siya binibigyan ng laban eh. Bababa na naman ang ranking niya. So, ito na ang pinakakantay natin lahat.
kailangan manalo ka kung makakatupos si Charlie. Dahil mahirap talaga yung pinagdaanan niya. Pinapalit-palitan yung mga kalaban. Meaning, pinapamura nila yung mga bata nila. Gusto nila maging champion yung mga bata nila, hawakan nila. Kaya tuwing may laban si Charlie, pag manalo ka, 2 beses ka sa amin. Ganun palagi pinapapirmahan. So ako, next time, tignan ko lahat ng mga pinapirmahan ka po. So, pag manalo ka kayo, 2 beses ka na namin. Ayaw ko ngayon kung anong papirmahan na naman. Pero pag manalo si Charlie, hindi na sila pwede mag-anon. Dahil obligado sila lalaban kung makakuha ni Charlie. Thank you, Gov. Malaki ang we're hoping na gayahin niya si Manny Pacquiao para may kapalit si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, wala tayong dyan dahil mataas na yung inabot. Wala na makakapantay yung nagawa ni Manny Pacquiao. Talagang legend na yan dahil wala pang tao nakakuha ng 8 different division. Mahirapan na pantayan. Not in the next 500 years, siguro. Pero kung magawa ni Charlie, ayun. Sila na makikiusap palagi, sila na maghahabol pag manalo si Charlie. Walang tayong problema sa kalaban. That's why ako, we have to win at all costs. At yun lang, inisipin mo, kailangan manalo ka. Dahil ang hirap na natin napunta dyan. Ito na ang pagkakataon natin. Of course, with the help of everybody, especially the media, by supporting him. So, yun. Thank you po, Gov. Coach, dagdag na